Ezekiel Kabanata 8, Ezekiel 38, ang pagtawag kay Ezekiel at ang balumbon. Ang mga pangunahing sipi ay ang Ezekiel, Kabanata 1, talata 15 at Kabanata 2, mga talata 8 hanggang 10. Basahin natin ang Ezekiel, Kabanata 1, versikulo 15. Babasahin ko ito para sa iyo. Maaari kang sumunod kung gusto mo. At sinasabi nito, habang minamasdan ko ang mga nilalang na may buhay, narito, may isang gulong sa lupa sa tabi ng mga nilalang na may buhay para sa bawat isa sa kanilang apat. At pagkatapos, Ezekiel, Kabanata 2, mga talatang 8 hanggang 10. Ngayon, ikaw na anak ng tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kayong maging mapanghimagsik na gaya ng mapanghimagsik na sambahayang iyon. Ibuka mo ang bibig mo at kainin mo ang ibinibigay ko sa iyo. Nang magkagayo ay tumingin ako, at narito isang kamay ang nakaunat sa akin, at narito isang balumbog ang nasa loob nito. Nang ilatag niya ito sa harap ko, may nakasulat sa harap at likod. At nakasulat doon ang mga panaghoy, pagdadalamhati at daing. Kaya't ating isipin ang pagkatawag kay Ezekiel. Sa tingin ko, hayaan mo ako. Hayaan ninyong bumaling ako sa Biblia. Ezekiel, sige. Ezekiel, Kabanata 1. Nakikita na natin ang mga pangitain ni Ezekiel. Ipinakita ng Diyos kay Ezekiel ang mga pangitain. At tinatawag siya nito. Tinatawag niya ito para gawin ang trabaho niya. At ipinakita niya na pinag-aralan natin ang tungkol sa mga nilalang na may buhay at ang mga gulong noong nakaraang pagkakataon at ang larawan ng trono ng Diyos. At pagkatapos ay tinawag ng Diyos si Ezekiel upang gawin ang kanyang gawain. At sinasabi sa bersikulo 25, at may isang tinig na nagmula sa itaas ng kalawakan na nasa ibabaw ng kanilang mga ulo. At sa tuwing sila ay titigil, ibinababa nila ang kanilang mga pakpak. Kaya may tinig na nagmumula sa langit at tinatawag niya si Ezekiel at hinihiling dito na gawin ang kanyang gawain. At talata Kabanata 2, talata 5. Ezekiel, Kabanata 2, versikulo 5. Siya, sabi niya tungkol sa kanila, makinig man sila o hindi sapagkat sila yung mapanghimagsik na sambahayan, malalaman nila na may isang propetang naroon sa gitna nila. Kaya sinasabi ng Diyos kay Ezekiel na humayo, magsalita sa mga taong ito ng Israel. At sa talatang 3 ay sinasabi, nang magkagayoy sinabi niya sa akin, anak ng tao, isinusugo kita sa mga anak ni Israel sa isang mapanghimagsik labayan na maghimagsik laban sa akin. Sila at ang kanilang mga ninuno ay lumabag sa akin hanggang sa araw na ito. Ipinapadala kita sa Mayo, sa kanila ng mga anak na matigas ang ulo at matitigas ang ulo. At sasabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sa panahong ito ng kabagabagan, sino ang maaaring tumugon sa tawag ng Diyos at magsasabing, narito ako, Panginoon. At narito ako, Panginoon, ay sa Hebreyo at ang ibig sabihin ng laiko ay narito, narito, ako'y narito, Diyos. Nandito ako, handang gawin ang trabaho mo. Kaya ipadala mo sa Phil. At naniniwala ako na kailangan muna nating ipadala ang salitang ito sa ating mga sarili. Kailangan muna nating hayaang maipangaral ang salitang ito sa ating mga sarili. Kailangan nating hayaang maipangaral ang salitang ito sa ating mga pamilya, una sa ating simbahan. At muna ron ay lalaganap ito sa iba pang bahagi ng mundo. Kaya sinasabi ng Diyos kay Ezekiel ang tungkol sa espiritual na kalagayan ng mga Israelita. At sinasabi niyang sila yung mga rebelding tao. Ezekiel 2:3, sabi nito, nang magkagayoy, sinabi niya sa akin, anak ng tao, sinusugo kita sa mga anak ni Israel, sa isang mapanghimagsik na bayan na naghimagsik laban sa akin. Sila at ang kanilang mga ninuno ay nagpaksil laban sa akin hanggang sa araw na ito eh. Ang mga salitang rebelde at muling pagtatayo ay parehong marad sa Hebreo na nangangahulugang muling pagtatayo o pag-aalsa.
Ito ay tumutukoy sa rebelyong pampulitika na nagpapahiwatig na ang mga Israelita ay nagrebelde laban sa Diyos, ang kanilang hari, laban sa paghahari ng Diyos sa kanilang buhay. Tanungin natin ang ating mga sarili kung tayo ba ay naghihimagsik din laban sa pamamahala at soberanya ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil sa Biblia ay mayroong pagkawasak at kaguluhan sa tuwing tinatanggihan ng mga tao ang soberanya ng Diyos bilang kanilang hari. Ang salitang ito ay kaguluhan o pagkawasak. Sa Ebreyo ay tohu, at ito ay lumilitaw sa Genesis Kabanata 1, talata 2. Genesis Kabanata 1, talata 2. Sinasabi nito na ang mundo ay walang anyo. Ang salitang walang anyo ay tohu, na nangangahulugang magulo o kaguluhan, walang anyo. Ito ay parang kaparangan o kawalan sa diwa na parang isang bakanteng bahay kung saan walang Panginoon, walang may-ari, parang isang bakanteng lupain. Walang ilang na walang hardinero, walang mag-aalaga, walang mamamahala. Tumutukoy rin ito sa ating puso na hindi naglilingkod sa Panginoon, walang Panginoon at walang hari. Kaya naman inilalarawan nito ang kalagayan ng puso kung saan tinatanggihan ng mga tao ang pakikialam ng Diyos. Tinatanggihan ng mga tao ang pagdurusa, kapangyarihan at pamamahala ng Diyos sa kanilang buhay. At maaari nating isipin ang iba't ibang panahon kung kailan tinanggihan ng mga tao ang pamamahala at ang soberana ng Diyos. Maaari nating pag-isipan ang Genesis Kabanata 6. Hindi sinunod ng mga tao ang mga daan ng Diyos, kundi sinundan ang mga daan ng mundo at sila ay masasama. Maaari nating pag-isipan ang mga hukom 21, 25, tama ba? Ang panahon ng mga hukom ay tinapos at binuod bilang denyo. Ginagawa lang ng mga tao ang anumang inaakala nilang mabuti sa kanilang paningin, sabi nila. At sinasabi nito dahil wala silang hari. Bakit? Dahil tinanggihan nila ang Diyos bilang kanilang hari. At sa tuwing may pagtanggi sa salita ng Diyos at sa Diyos bilang hari, sa soberanya ng Diyos sa kanila, may kapahamakan. O sa madaling salita, sa ibang paraan ng pagsasabi nito, mayroong paghatol ng Diyos. Tingnan ng Genesis 1:2, nagkaroon ng kaguluhan, nagkaroon ng pagtanggi sa presensya ng Diyos at pagtanggi sa pamamahala ng Diyos sa kanila. Okay? Yan ang ibig sabihin ng kaguluhan, ng tamis, kawalan ng anyo, kawalan. Ito ay walang laman na kawalan ng pamamahala ng Diyos. At bilang resulta, ang Diyos. Ang susunod na talata, Genesis Kabanata 1, talata 3, ay nagsabi ang Diyos magkaroon ng liwanag. At nang dumating ang liwanag, siya ay paghuhukom para sa kadiliman. Dahil kapag dumating ang liwanag, kailangang lipunin ang kadiliman. Kailangang mawala ang kadiliman. Kaya kapag dumating ang liwanag, may paghuhukom para sa kadiliman. Para sa mga nasa liwanag, ito ay kaligtasan. Para sa mga nagnanais na makapasok sa liwanag, ito ay kaligtasan. Ganon din sa panahon ni Noe, Genesis 6 at 7, di ba? Nang tinanggihan ng mga tao ang salita ng Diyos at ang soberanya ng Diyos, magkakaroon ng paghuhukom sa buong mundo para sa mga naghahanda, para sa mga naghanda na tumanggap ng karunungan ng Diyos at alam ang gagawin sa panahong iyon. Panahon na ng kaligtasan, ang panahong kanilang hinihintay at inaabangan. Ngunit nang dumating ang bahana iyon, para sa mga hindi pa handa, ito ay paghuhukom. Ganon din nung panahon ng mga hukom. Ito ay nagpapatuloy hanggang sa panahon ng mga hari. At sa huli, hinatulan ng Diyos ang Israel sa pamamagitan ng pagpapadala sa Babylonia. Kaya pag-isipan natin ito ng husto. Ang pagsusuri ng Diyos sa kanyang bayan noong panahon iyon. Sabi niya, sila ay mga rebelde, ibig sabihin ay gusto nilang tanggihan ang aking pagkahari. Kaya hinihiling niya kay Ezekiel na makipag-uusap sa kanila upang sila ay magsisi.
Naniniwala ako na tinatawag tayo ng Diyos ngayon at sinasabi niya sa atin na ipadala muna ang mensaheng ito sa ating mga sarili at sa ating mga tao. Pangalawa, ang paghatol ng Diyos sa espiritual na kalagayan ng mga Israelita. Una ay ang pagiging rebelde, pangalawa ay ang pagiging walang hiya at matigas ang puso. Ezekiel 2:4. Isinusubo kita sa kanila ng mga anak na matigas ang ulo at matitigas ang ulo at sasabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Version ng NASB ang gamit ki. Ngunit sinasabi ng KJV sapagkat sila ay mga batang walang galang at matigas ang puso at sinusugo kanila sa kanila at sasabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Mapangahas. Sa Hebreyo, ang salitang ito ay kashe. Ang ibig sabihin ng kashe ay masungit, matigas ang ulo, malupit o matigas ang ulo. Kaya naman ang salitang ito ay kadalasang nagpapahayag ng mga taong matigas ang ulo at ng kapalaluan na hindi yumuko, ang kapalaluan na masasaktan kapag nais ng Diyos na makilahok. Narito ang Biblia, talata Exodo, Kabanata 32, talata siyam. Sinabi ng Panginoon kay Moises, nakita ko ang bayang ito at narito, sila'y matigas ang ulo at matigas ang ulo. Ang matigas na puso sa Hebreyo ay hazak na nangangahulugang malakas at pinatigas. Nilalarawan nito ang isang pusong matigas na parang bato, ayong tanggapin ang salita ng Diyos. At ang saluobing ng pang-aaral ng salita, sinabi ng Diyos kay Ezekiel, kailangan mong humayo at sabihin ng salita at ipangaral ng salita. Sabi niya, mangaral muna, makinig man sila o hindi, bilang mga tagapagbahagi ng salita ng Diyos, bilang mga ministro, bilang mga taong gustong mangaral at magsalita ng salita ng Diyos, naniniwala ako na ito ay isang napakahalagang bagay na kailangan nating tandaan. Ezekiel 2:7. Ngunit sasabihin mo sa kanila ang aking mga salita, makinig man sila o hindi, sapagkat sila'y mapanghimagsik. Kaya para sa mga hindi pa nanonood ng mga video ninyo, hindi ko alam kung nakikinig kayo o hindi, pero nangangaral pa rin ako sa inyo. Sabi niya, sasabihin mo ang aking mga salita sa kanila, makinig man sila o hindi. At ang aming mga miyembro ng sayon, hindi kayo mga rebelde. Ngunit sabi ng Diyos, ang mga taong ito na nakatakdang mapahamak, ang aking paghuhukom ay dumarating sa kanila. Sila ay mga rebelde. 2 Timoteo 4. Ipangaral ang salita, maging handa sa panahon at sa labas ng panahon. Sumaway ka, mangaral ka ng may buong pagtitiis at pagtuturo. Ipangaral ang salita, ngunit maging handa sa panahon at sa hindi panahon. Sa ganitong paraan, hindi maaaring bigyang katwiran ng mga Israelita ang kanilang sarili sa pagsasabing, hindi pa namin narinig kailanman. Sinisikap ng Diyos na bigyan sila ng mas maraming pagkakataon upang magsisi at bumalik. At naniniwala ako na mayon na ang panahon para mangaral tayo sa ating mga kababayan, sa ating mga pamilya, sa ating mga mahal sa buhay. Ang pangangaral ay hindi nangangahulugang pag-uutos sa kanila, kundi pag-uupuin lamang sila at babasahin ang Biblia tungkol sa kanila o pagbigkas ng mga talata. Ang pangangaral ay pagbabahagi tungkol sa pag-ibig ni Jesus, pagbabahagi tungkol sa kaligtasan ni Jesus at sa pribilehiyong maaari nating makamtan. Ezekiel 3:19. Gayunmay, kung iyong binalaan ng masama at hindi siya humiwalay sa kanyang kasamaan o sa kanyang masamang lakad, siya'y mamamatay sa kanyang kasamaan. Pero iniligtas mo ang sarili, no? Kaya tayo ay inatasan ng Diyos na humayo at ipahayag ang salita ng Diyos at mangaral, makinig man sila o hindi. At sabi ng Diyos, sa paggawa niyan, ililigtas din kita. Sa paggawa niyan, ginagawa mo ang trabaho mo, ang gawain mo.
Makinig man sila o hindi, nuwait sana at may panalangin, makikinig sila at magsisisi at tatanggap ng kapatawaran sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo. Pangalawaan niya, mangaral ng walang takot. Ezekiel 2, Amil. At ikaw, anak ng tao, huwag kang matakot sa kanila o matakot man sa kanilang mga salita. Bagamat may mga dawag at tinik na kasama mo at mauupuan mo ang mga alakdan, huwag kang matakot sa kanilang mga salita o manglupaypay man sa kanilang harapan, sapagkat sila isang mapanghimagsik na sambahayan. Sabi niya, huwag kang matakot sapagkat mayroon silang mga tinik at dawag para sa iyo. Natatandaan mo ba kung saan nagmula ang mga tinik at dawag? Tandaan mo nung nagkasala si Adan. Sabi ng Diyos, dahil nagkasala kayo, dahil kumain kayo mula sa bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, isinumpa ang lupa at tutubo ito ng mga tinik at dawag. Kaya naman, magiging mahirap para sa iyo na kumain mula sa bunga ng lupa. Kaya nga, kailangan mong maghirap. At ang pagkain at ang paggawa at pagdadala ng bunga mula sa lupa ay espiritual din, sa espiritual na diwa, pag-eebanghelyo, paghahasik ng bini at paggawa ng banal. Ang bungang nagmumula sa binhing yan ay gawaing ebanghelismo. Ito'y ministeryo. Ngunit sinabi niya na sa halip na bunga, ito ay magbubunga ng mga tinik at dawag. Saan man tayo pupunta upang ipahayag ang salita, tatanggapin nila tayo na may mga tinik at dawag at alakdan. Sabi niya, huwag kang matakot, huwag kang mabigla, huwag kang magpapabalik sa iyo. Sabi niya, huwag kang matakot. Ang mga dawag, tinik at alakdan ay naglalarawan ng matinding pag-uusig, pagtanggi at kapighatian na haharapin ni Propeta Ezekiel at marahil isang bagay na maaaring maharap din ng ilan sa atin. Pero sinasabi niyang hindi takot o takot at sinasabi niyang huwag kang matakot o manghina. Sinabi niya yan ng 3 beses, huwag matakot. Ang altera sa Hebreo, hindi rin naman nagmula ang altira sa salitang yara na nangangahulugang takot. At tuwing linggo, nangyayari ito ng 3 beses. Pinagtitibay tayo ng Diyos. Inaalalayan si Ezekiel na sinasabi, ako'y sasayo. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang magtaka kung atakihin ka niyo. Huwag kang magtaka kung hindi ka nila tatanggapin. Pero tandaan mo, nandito pa rin ako sa tabi mo. Kaya ibinigay ng Diyos kay Ezekiel ang balumbon at ang atas na ito. Ibig sabihin ay isinusugo niya siya. Kaya isipin natin, bilang pangalawang bahagi, isipin natin ang tungkol sa balumbon. Ezekiel 2:8. Ngayon, ikaw na anak ng tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kayong maging mapanghimagsik na gaya ng mapanghimagsik na sambahayang iyon. Ibuka mo ang bibig mo at kainin mo ang ibinibigay ko sa iyo. Sabi niya, ibuka mo ang bibig mo at kainin mo ang inibibigay ko sa iyo. Dalangin ko na sana ibuka rin natin ang ating bibig at kainin ang ibinibigay sa atin ng ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Kaya ano ang balumbon na ito? Mga katangian muna ng balumbon. Ito ay isang bukas na aklat. Gusto natin ng mga open book exams, di ba? At gusto namin ng katotohanan. Nagpapasalamat tayo na bukas ang balumbon. Dahil sa Apokalipsis Kabanatang 5, si Apostol Juan ay umiyak ng umiyak nang matuklasan niya na ang aklat, ang Biblia, ay nakakandado at tinatakan ng 7 tatak. Ngunit sa Kabanata 10, Apokalipsis, Kabanata 10, binuksan ang aklat na iyon. Ganon din sa Ezekiel Kabanata 2, mga bersikulo 9 at 10. Nang magkagayoy, tumingin ako at narito, isang kamay ang nakaunat sa akin. At dalangin ko na tayo ay maniwala na iniunat ng Diyos ang kanyang kamay sa atin gamit ang balumbon na ito. Sinasabi nito na may isang balumbon sa loob nito. Nang ilatag niya ito sa harap ko, may nakasulat sa harap at likod. At nakasulat doon ang mga panagoy, pagdadalamhati at daing. Naiisip mo ba? Isipin mo ito.
Ibinibigay sa iyo ng Diyos ang balumbon na yan at napakasaya mo. Napakasaya na ibinigay sa iyo ng Diyos ang balumbon na yan. Kunin mo at bubuksan mo ito o kakainin mo ito at matutuklasan mo ang lahat ay tungkol sa mga panahoy, pagdadalamhati at dalamhati. Ano kayang mararamdaman mo? Hindi ko dapat natanggap ito. Dapat pala hindi ko kinain itong librong ito, di ba? Hindi masaya ang mensaheng ito. Hindi masaya ang paghahatid nito. Hindi masaya ang pagtanggap nito. Dahil tungkol ito sa huling panahon, sa paghuhukom. Ang mensaheng ito ay hindi para sa libangan. Ang mensaheng ito ay hindi para sa, alam mo, nag-enjoy. Ang mensaheng ito ay isang seryosong babala. Ahayag, Kabanata 10, talata 2. Hawak niya ang kamay niya. May hawak siyang maliit na aklat na nakabukas. Inilapat niya ang kanyang kanang paa sa dagat at ang kanyang kaliwa sa lupa. Ito ang pahayag. Kabanata 10, talata 2. Si Apostol Juan ay nakipagkita sa isa pang malakas na anghel na ibinigay sa kanya ang bukas na aklat, isang maliit na aklat na bukas noon. Kapag nabuksan na ang aklat, makikita na ang lahat ng mga tipan. Makikita ang nasa loob. Ang nasa loob ay inihahayag sa atin. Ngayon, kung gusto mong maunawaan kung ano ang nasa aklat at bubuksan ito ng Diyos para sa iyo, ngunit ayaw mo itong suriin at darating ang paghuhukom at hindi mo alam kung ano ang nangyayari. Sa tingin nyo, sino ba talaga ang natalo? Sino ba talaga ang tanga? Kapag nabuksan na ang libro, naniniwala akong kailangan nating itong kainin. Tingnan kahit ano pa man ang laman nito. Dahil kapag nabuksan na ang libro, tumatakbo na ang oras. Di natin alam kung kailan darating ang katapusan. Sa pahayag, pagkatapos nito ay nagsisimula ang unang 3 at kalahating taon. At pagkatapos sa ikalawang 3 at kalahating taon, ang kapighatian at maging napakaabala ng mga bagay-bagay. Ipinahihiwatig nito na bubuksan at ituturo ng Diyos ang kanyang nakatagong pamamahalan, tumutubos ang kanyang paghahayag. Kaya't ipanalangin natin na buksan din ng Diyos ang aklat na iyan para sa atin. Habang tayo nagsasaliksik, habang tayo sama-samang nananalangin, habang tayo sama-samang nag-aaral, naway buksan ng banal na espiritu tulad ng sinabi sa atin ni Jesus, naway buksan ng banal na espiritu ang mga dungawan ng langit at ituro sa atin ang mga natatagong bagay ng kaharian ng langit. Tungkol sa panahon ng pagkatapos, mga taga-Efeso 3:9 at ilabas sa liwanag. At upang ipakilala kung ano ang pamamahala sa hiwaga na sa loob ng maraming panahon ay inilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay. Matagal na itong nakatago at darating ang panahon na bubuksan ito ng Diyos para sa atin. At habang nakikita natin ang mga bagay na nangyayari sa ating paligid, habang nakikita natin ang mga bagay-bagay, ang Biblia, ang mga bahagi ng Biblia kung saan nagpropesiya at nagturo sa atin si Jesus tungkol sa huling panahon. Ang mga bahagi ng Biblia na nagsasalita tungkol sa huling panahon na natutupad ng isa-isa. Naniniwala ako na kailangan nating maging alerto at gising at tanggapin ang pahayag na ito na ibinibigay sa atin ng Diyos. At ang paghahayag na ito ay hindi isang uri ng panaginip o pangitain. Ayan ay makikita mo ng personal, ito ay isang kapahayagan mula sa Biblia. Pangalawa, ito ay isang aklat na nakasulat sa harap at likod. Ezekiel 2:10, nakasulat ito sa harap at likod at sumasalamin ito sa napakalaking nilalaman ng aklat at sa maingat na pagkakakumpleto nito ng may kahusayan. Dahil perpekto ang salita ng Diyos, hindi dapat idagdag ang mga kaisipan ng tao.
At ang pahayag, Kabanata 5, Talata 1, nakita ko sa kanang kamay ng nakaupo sa trono ang isang aklat na may nakasulat na panloob, panloob at panloob at tinatakan ng 7 tatak. Kaya marami itong nilalaman sa harap at likod. Pahayag 22:18:19. Pinatotohanan ko sa bawat taong nakikinig sa salita ng propesiya ng aklat na ito. Kung may magdagdag sa mga ito, idadagdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa banal na lungsod na nakasulat sa aklat na ito. Kaya kapag tinatanggap natin ang salita ng Diyos, kailangan nating mag-ingat na huwag magdadad ng sarili nating mga kaisipan. Hindi para idagdag ang nabasa ko sa Google o ang nabasa ko sa kung anong artikulo, kung ano ang iniisip ng ibang tao. Kailangan nating hayaang magsalita ang Diyos sa pamamagitan natin, sa pamamagitan ng banal na espiritu, sa pamamagitan ng mga mismong salitang nakasulat sa Biblia. At kapag sinabing huwag kunin, huwag bawasan, o ibawas dito ang ating naunawaan at ang ating natanggap, kailangan nating itong dalhin sa ating mga buhay, sa ating mga kilos. Huwag mong ibawas ito. Kung sinabi ng Diyos na huwag mong gawin, huwag mong gawin. Huwag bawasan ito sa pamamagitan ng ngunit sa kaso ito o ayon sa argumento ng lalaking ito o sa argumento ng taong ito, napakaraming beses na nating sinusubukang ibawas. Pangatlo, ito ay isang aklat na isinulat tungkol sa mga panaghoy, pagdadalamhati at kapigahanan. Ezekiel 2:10, nakasulat dito ang mga panahoy, lumbay at hapis, mga pananghoy. Ang salitang Hebreo na ito ay kina na nangangahulugang isang panaghoy, isang martsa ng libing. Sa madaling salita, tungkol ito sa kamatayan. Tungkol ito sa mga taong namamatay at umiiyak dahil doon. Mga panahoy, isang propesiya tungkol sa lubos na pagkawasak ng Huda, ang katimugang kaharian. Pagluluksa na hege sa Hebreyo na nangangahulugang daing, ungol sa dalamhati. Naranasan mo na ba ang labis na lungkot o takot na para ka ng umuungol? Nandito ako nung nakaraang linggo nang hindi gumagana ang YouTube. Umungol ako sa mesa ko, umungol sa computer ko. At ang daing at ungol na ito ay dumarating kapag ikaw ay desperado, kapag ikaw ay natatakot, kapag ikaw ay nababalot ng takot, at kapag hindi mo alam ang gagawin. Kapag hindi mo na makontrol ang sarili mo, o kaya kontrolin ang sitwasyon. Ang mga propesya na ang mga Israelita ay magdurusa ng husto kapag dumating sa kanila ang matinding puot ng Diyos. At ang Aba sa Hebreyo ay siya ang tumutukoy sa lahat ng kasawian. Sige, mga binibini, mga ate, huwag niyong gamitin yan ha. Hindi na ibig sabihin sa Ingles, hindi sa ang kahulugan ng kasawian. Gayunpaman, ang salitang ito na siya sa Hebreyo ay tumutukoy sa kasawiang palad na sasapit sa mga Israelita kapag dumating ang paghuhukom ng Diyos. Kaya naman ang balumbon ay naglalaman ng mga propesiya tungkol sa pagkawasak ng katimugang kaharian ng Juda at iba pang mga bansa. Ngunit si Ezekiel ay ginamit ng Diyos upang manghula tungkol sa huling panahon, kaugnay din ng pahayag. Bukod pa rito, ito ang mensahe ng huling panahon na ang mundo ay malilipol sa araw ng paghuhukom ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay mabuting balita para sa mga maliligtas, ngunit kasabay nito ay pagpapahayag ng paghuhukom sa mga mapapahama. Daniel 9:27. At kapag siya'y makikipagtipan ng matibay sa marami sa loob ng 1 linggo.
Ngunit sa kalagitnaan ng linggo ay ipipigil niya ang paghahain at ang handog na butil. At sa pakpak ng kasuklam-suklam ay darating ang isa na siyang sisira. Hanggang sa ang ganap na pagkawasak, isa na itinakda, ay mabuhos sa isa na siyang sisira. Habakuk 2:3, sapagkat ang pangitain ay sa takdang panahon pa. Nagmamadali ito patungo sa layunin at hindi ito mabibigo, kahit na ito ay magtagal. Hintayin mo ito sapagkat tiyak na darating ito. Hindi ito magtatagal. Hindi natin alam kung kailan darating ang panahon ng paghuhukom na ito. Kung may magsasabing alam niyang isa siyang erehe, hindi natin alam. Pwedeng bukas, pwede ring 10 taon, o pwede ring 100 taon. Pero may Diyos, ibabahagi ko ito sa araw na ito ng Panginoon. Ngunit sinabi ni Jesus na kailangan mo maunawaan ang mga panahon at ang mga tanda ng mga panahon. Kaya naman sa aking palagay, higit na mas makakabuting maging handa kaysa sa hindi ako handa sa anumang mangyayari. Mas mabuting maging handa ng sobra, mas mabuting maging handa ng sobra kaysa hindi. Kaya ang saloobing ng pagtanggap sa balombon ay dapat na makakaapekto sa aklat. Ang pagkain ay paglalagay nito sa iyong sistema. Lalo na sa panahong ngayon, maingat tayo sa ating kinakain. At kailangan nating maging maingat sa kung ano ang pumapasok sa ating bibig. Sa panahon ngayon, kailangan ng ating mag-isip ng malalim tungkol sa paggamit ng ating kamay sa pagkain, di ba? Dahil sa panganib ng virus, kapag nilagay natin sa ating bibig, ibig sabihin ay magiging bahagi na ito ng aking pagkatao. Hindi ko kailangang lunukin ito, tunawin ito, at iyon ay magiging aking dugo at aking laman. Kailangan nating kainin ng libro. At iniisip ko kung bakit sinasabi ng Biblia at bakit sinasabi ng Diyos, kung bakit sinasabi ng Diyos na kainin ang libro kaysa makinig sa mga salita. Ano sa tingin mo ang pagkakaiba? Kita mo, minsan kapag nakikinig ako sa salita, nakakalimutan ko. Kapag hindi ako nagbigay ng buong atensyon, maaring may ilang bagay ako makaligtaan. Pero kapag kumakain ako, nagiging bahagi ko na ito, lahat na nito. Kaya nga sinasabi ng Diyos, tanggapin ang salita at pakinggan ito. Tulad ng pagnguya mo nito, lasapin ang lasa nito, lunukin ito, at makinabang sa mga sustansya na nagmumula rito. Kaya sabi niya, kainin mo ang ibibigay ko sa'yo. Pahayag, Kabanata 10, versikulo 9. At saka sabi niya, ibinibigay niya ang maliit na aklat na nakabukas. At sabi niya, kunin mo at kainin mo. Dapat makinabang ang propeta rito. Pero, ngunit dapat nating tanggapin ang salita bilang kanilang pang-araw-araw na pagkain, ang ating pang-araw-araw na pagkain. Mateo, Kabanata 4, versikulo 4, Job 23, versikulo 12. Hindi ako humiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Ang mga salita ng kanyang bibig ay aking pinahahalagahan ng higit pa sa aking kinakailangang pagkain. Kita mo, hindi tayo mabubuhay ng matagal nang hindi kumakain. Tama? Kailangan nating kumain. Kaya sinasabi niya, gawin mo itong pagkain mo araw-araw. Gawin itong pangunahing pagkain mo. Sa espiritual na aspeto, kahit sa panahon ng Kwaresma, mahirap para sa maraming tao mag-ayuno kahit isang kainan o kahit isang araw lang. Sobrang pinapahalagahan nila ang pagkain. May mga nagsasabi na hindi ako basta-basta makapag-ayuno. Ngunit sa espiritual na aspeto, gaano ka nakatagal nag-aayuno? Sabi niya, kainin mo ang pagkain, kainin mo ang tinapay, kainin mo ang salitang ito. Jeremias 15:16. Natagpuan ko ang iyong mga salita at kinain ko ang mga ito. Kailangan munang ibuka ni Ezekiel ang kanyang bibig para kainin ng balumbon. Sabi niya, ibuka mo ang bibig mo at kainin mo ang inibibigay ko sa iyo. Anong ibig sabihin ng pagbuka ng bibig? Ang ibig sabihin ng paza
ay ang pagbuwa ng malapad ng bibig at nagpapahiwatig ng taimtim na pananabik sa salita. Maisip mo ba ang cheats? Ang imahe ng mga ibon, maliliit na batang ibon na naghihintay. Kapag ang ibong nanay o ibong tatay ay nagdadala ng bulate, binubukan nilang lahat ng kanilang bibig para humingi. Naghihintay na ipasok ng ina o ama ang bulate na iyon sa kanilang bibig. Parang ganun. Hanapin ito, tanggapin ito, at dapat pakainin ng tiyan at punuin ang katawan nito. Huwag mo lang bastang nguyayin at iluwa. Dahil, tandaan, sa Apokalipsis, Kabanata 10, kinuha ni Apostol Juan ang aklat na yon at kinain ito. Matamis sa bibig, ngunit mapait sa tiyan. Kaya ang mga matatalino, nguyain at iluluwa nila ito para hindi makarating sa tiyan, para hindi nila maramdaman ng pait. Sa espiritual na pananalita, pero sabi niya, kailangan daw namin. Sabi, anak ng tao, pakainin mo ang iyong tiyan at busugin mo ang iyong katawan. At sinasabi ng KJV, punuin mo ang iyong mga tiyan ng balumbong na ito na ibinibigay ko sa iyo. Pagkatapos ay kinain ko ito, at ito ay matamis na parang pulot sa aking bibig, ngunit mapait sa tiyan. Napo, ang tiyan at bituka ay mga organo sa katawan. Ngunit ang sinaunang mga Hudyo, ayon sa pagkaunawa ng mga Hebreyong Hudyo, ay itinuring ang mga ito hindi lamang bilang mga bahagi ng katawan, kundi bilang bini ng pagkatao ng isang tao, ang tiyan o ang mga bituka. Kaya naman, kailangang kainin ni Ezekiel ang salita ng Diyos upang ang kanyang pagkatao ay unti-unting maayon sa salita. Kailangan itong dumating, magbago, at makaapekto ng lubusan sa iyong karakter. Kolosas 3:16. Manahan nawa ninyong sagana sa inyo ang salita ni Kristo at manahan kayo sa buong karunungan. Turuan at paalalahanan ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Umawit kayo ng may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. Kailangan nitong baguhin tayo, umabot hanggang sa ating pagkatao at ang ating mga puso. At pagkatapos ay sinabi niya, kapag kinain mo na ito, dapat mong ipangaral ang salita, dapat mo itong ipamuhay, at dapat mo itong bigkasin. At para mangyari iyon, kailangan talaga natin itong gawing atin. Tulad ng, alam mo, kapag kumakain ako ng isang bagay at kinakain ko ito ng labis, kailangan itong ipahayad. Kailangan itong makaapekto sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa tingin ko nagbigay na ako ng ganitong halimbawa dati, dahil Koreano ako, pag-uusapan ko ang tungkol sa mga Koreano. Maraming tao, nung una akong pumunta sa amin, maraming taong nagsabing, "Amoy bawang ang mga Koreano." Totoo ba 'yan? Dahil napakarami nilang kinakain na kimchi at maraming bawang ang kimchi. Maaaring mangyari na kapag kumakain ka ng sapat at masustansyang pagkain, ito ay magiging ganito. At ito ay karaniwang lumalabas sa ilang iba't ibang paraan. Kapag natunaw mo na ito at ginawa mo itong bahagi ng iyong pagkatao, lalabas itong muli sa'yo. Kapag meron tayong salita ng Diyos, napakaraming pumapasok at natutuklasan ito at nagiging bahagi na ito ng ating pagkatao. Ito ay nasa ating mga bituka, sa ating tiyan. Nagiging bahagi na ito ng aking pagkatao. Pagkatapos ay lalabas ito sa ating kilos, sa ating pananalita, at tayo ay maaamoy. Anong amoy nadang? Ang bango ni Hesukristo. Ang mga Israelita na may matigas na noo, at matigas na puso ay ayaw makinig sa salita. Gayunpaman, hindi kinailangang matakot si Ezekiel dahil mas pinatigas pa ng Diyos ang muka at noo ni Ezekiel. Napansin mo ba ito nung binabasa mong Ezekiel? Sabi niya, tandaan mo na nabasa natin kanina, pumunta ka sa sambahayan ni Israel. Mga rebelde sila, matigas ang ulo nila, matigas ang puso, di ba? Matigas pa rin ang ulo. Ngunit ang sambahayan ni Israel ay hindi handang makinig sa iyo.
sapagkat ayaw nila akong pakinggan. Sapagkat ang buong sambahayan ni Israel ay may matigas na noo at matigas ang puso. Versikulo siyam, parang si Emery, mas matigas pa sa batong pingkyan. Ginawa kong noo mo ang iyong pakikipag-usap kay Ezekiel. Huwag kang matakot para sa kanila o manglupaypay man sa harap nila, bagaman sila isang mapanghimagsik na sambahayan. Kaya naniniwala ako na gagawin kang mas malakas ng Diyos kaysa sa mga masasama. At dito, ang flint ay parang flintstone. Ngunit ang emery ay shamir sa Hebreo at tumutukoy sa isang diamante. Ang noo mo ay magiging parang diamante at ang diamante ay maaaring gumawa ng mga tunel. Ayang basagin ng mga diamante ang mga bato. Gaano mang katigas ang isang batong pingkiyan, mas mahina pa ito kaysa sa emery. Gayon din, kahit na ang mga Israelita ay maging rebelde, hindi sila mananaig laban kay Ezekiel na may hawak ng salita ng Diyos. Maniwala tayo dyan. At tinipingnan ko ito na parang kapag binigyan tayo ng Diyos ng ulong parang noo, parang diamante, ay hindi kapigasan ng ulo. Ito ay pananampalatayang hindi nakikipagkompromiso sa mundo. Pananampalatayang hindi nayayanig sa pakikinig ng iba't iba at maling mga turo at ideya. Bilang konklusyon, si Ezekiel ay dapat maging isang bantay, bunga ng pagkain ito, nitong itong balumbo ng aklat. At bilang resulta ng pagiging tinawag at isinugo ng Diyos, siya ay naging isang bantay. Ezekiel 3:17, anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sambahayan ng Israel. Tuwing makakarinig ka ng salita mula sa aking bibig, bigyan mo sila ng babala para sa akin. Mga awit 121:4. Narito, siyang nag-iingat ng Israel ay hindi iidlip ni matutulog man. Isaias 62:67. Sa ibabaw ng iyong mga kuta, O Jerusalem, naglagay ako ng mga bantay, buong araw at buong gabi. Hindi sila kailanmang tatahimik. Kayong mga nagpapaalala sa Panginoon, huwag kayong magpahinga para sa inyong sarili at huwag ninyo siyang bigyan ng kapahinahan hanggang sa kanyang itatag at gawin ng Jerusalem na kapurihan sa lupa. Gaya ng sinabi ni Jesus, ang aking ama ay patuloy na gumagawa at tayo na kanyang mga bantay. Ang mga bantay ay mga taong nananatiling gising sa gabi kapag dumidilim, hanggang sa muling dumating ang liwanag upang protektahan ang kanyang mga tao. Naniniwala ako na tinatawag tayo ng Diyos upang maging kanyang mga bantay. Ang mga panahong ating ginagalawan ay lalong dumidilim. Ibig sabihin niyan, kailangan nating maging mas gising at gising na parang mga bantay. Kailangan nating maging handa sa paghihip ng trompeta tulad ng mga bantay pagdating ng oras. Ang Diyos ay lalong nagiging abala at naniniwala ako, Zion, kailangan din nating maging mas abala. Balikan natin ang Mateo Kabanata 2024, Mateo 24. Nabasa natin ito bago ang bersikulo 35. Ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas gaya ng dati, habang ako ay naghahanda para dito sa pagsasahing papawid at pagbabahagi ng salita. Itong pumasok sa isip ko, itong pumasok sa isip ko. Nagsasara na ang mga negosyo. Hindi tayo makakalabas ng ating mga tahanan dahil sa COVID-19. At parang para sa maraming tao, alam mo na, ang mga bagay-bagay ay gumuguho na. At hindi rin ito gano'n. Sabi niya, simula pa lamang ito ng mga hirap sa panganganak. Ngunit sinabi niya, kahit ang langit at lupa ay lumipas, ang aking mga salita ay hindi lilipas. At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil noon pa man ay medyo negatibo talaga ang imahe ko sa henerasyon ng TGIF. Sigurado naman ako na alam mo na ngayon kung ano ang ibig sabihin ng TGIF, di ba?
TGIF, ang T ay Twitter, ang G ay Google, ang I ay Instagram, ang F ang Facebook. Akala mo nun? Salamat sa Diyos at Biyernes na ngayon, di ka? Sa panahon na yon, ang ibig sabihin ng TGIF ay pagbuo ng social networking, tama ba? Pero tandaan, sinasabi na kapag may nangyaring mali, ang Diyos ang gagawa ng paraan. Gagawa ang Diyos ng mga paraan. WhatsApp, YouTube at Zoom. Gagawa ang Diyos ng mga paraan para marinig natin ang salita. Balik tayo sa salita. Mateo, Kabanata 24 mula sa bersikulo 6. Sinasabi nito na makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingawang ng mga digmaan. Tiyakin ninyong hindi kayo matakot sapagkat ang mga bagay na iyon ay dapat mangyari. Pero hindi pa iyon ang katapusan. Maglalaban-laban ng bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lindol sa iba't ibang dako. Ngunit ang lahat ng mga bagay na ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap ng panganganak. Kung magkagayoy, ibibigay nila kayo sa kapigihatan at papatayon kayo at kayo kapapuotan. Kapupuotan kayo ng lahat ng bansa dahil sa aking pangalan. Sa buong panahong iyon, marami ang matitisod at magkakakanulo sa isa't isa at mapopoot sa isa't isa. Maraming huwad na propeta ang lilitaw at ililigaw ang marami. Dahil lumalala ang kawalan ng bakas, ang pag-ibig ng karamihan ay lalamig. Ngunit ang magtitiis hanggang wakas, siyang maliligtas. Versikulo 14. Ang ebanghelyong ito ng kaharian ay ipangangaral sa buong mundo bilang patotoo sa lahat ng mga bansa. At pagtatapos ay darating ang wakas. At dito naniniwala akong binibigyan tayo ng Diyos ng isang gawain. Darating ang katapusan. Ngunit, sino magpapahayag ng salitang ito sa buong mundo? At gayon din, dahil binabasa natin ng tungkol sa mga huling araw, basahin natin ang isa pang sipi sa Daniel. Daniel, Kabanata 12, versikulo 4. Tingnan ng Daniel, Kabanata 12, mga versikulo 1 hanggang 3. Ipinakita ng Diyos kay Daniel ang isang dakilang pananaw at sinabi niya, "Tatakan mo yan." Itago ang versikulo 4 na ito. Ngunit ikaw, Daniel, itago mo ang mga salitang ito at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. At pagkatapos ay nagsalita siya tungkol sa huling panahon, marami ang babalik at babalit. May kahulugan ito. Marami ang babalik-balik ng napakabilis at ang kaalaman ay lalago sa huling panahon na ito. Marami ang babalik-balik ng mabilis. Alam mo, may narinig ako mga tao sa Beijing na nagsasabing, tinatawagan ng isang tao na nagsasabing, "Hoy, magkikita tayo para sa tanghalian sa loob ng ilang oras." At ang tanghalian na iyon ay gaganapin sa Busan sa Korea. At babalik siya para sa hapunan sa Beijing. Alam mo, napakabilis talaga ng mga bagay-bagay. Pabalik-balik ang mga tao. Sa ngayon, hindi tayo maaaring bumalik at bumalik. Kailangan talaga natin. Ito ang panahon para tayo ay tunay na magnilay-nilay. At pagkatapos ay sinasabi nito, ang kaalaman ay lalago. Sinasabi nila na ang datos o impormasyon na meron tayo, ang buong mundo sa nakalipas na 10 taon ay mas maraming impormasyon kaysa sa impormasyon na sa nakalipas na 100 taon. Ay nagiging parami ng parami itong datos, impormasyon at kaalaman. Sa huli, sa palagay ko ay walang sino man ang makakatanggi sa katotohanang papalapit na tayo roon. At naniniwala ako, dalangin ko na sa araw na ito ay tunay tayong manalangin at mag-isip at magkaroon ng panahon ng pagninilay-nilay tungkol sa kung anong uri ng mga panahong ating kinabubuhayan at ano ang kailangan nating gawin, ano ang kailangan nating malaman. At hingi natin ang tulong ng Diyos at hanapin ang tawag at pangitain ng Diyos. At sa halip na malungkot sa panahong ito, tanggapin natin ang bagong gawaing iyon, isang bagong pakiramdam ng Diyos na gumagawa ng gawain ng Diyos.
At naniniwala ako na malapit na tayong pahintulutan ng Diyos na bumangon at humayo, dala ito, ang salitang ito na ibinibigay niya sa atin. Amen. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa pagbibigay sa amin ng panahong ito upang pag-isipan si Ezekiel kung paano siya tinawag ng Diyos, ng iyong Diyos, at tinanggap ang balumbon na iyon, ang salita ng uling panahon. Ama, alam po namin na hindi ito nakakatuwang gawin. Alam namin na nangangailangan ito ng malaking dedikasyon. Ngunit Ama, naniniwala kami na tinatawag mo rin kami ngayon. Sana ay tulungan mo po kaming lahat na huwag nawa nating gawing sapat na dahilan ito upang maupo na lamang sa isang tabi at magpakalunod sa matinding kalungkutan o magpahinga. Ngunit gaya ng sinasabi ng iyong salita, tulungan mo kaming maging iyong mga bantay tulad ni Ezekiel. Tulungan mo kaming maging handa. Tulungan mo kami. Ama, bigyan mo kami ng pangunawa sa iyong salita at protektahan kami upang hindi kami manghina o mawala ng pag-asa o masiraan ng loob dahil sa iba't ibang mensahe na ibinibigay sa amin ng mundong ito o ni Satanas. Kaya Ama, kung sino man ang sumasamba rito ng sama-sama, dalangin namin na pagpalain mo sila, protektahan sila, at tawagin ang bawat isa sa kanilang pangalan at hayaan silang matanggap ang pangitaing iyon. Ama, maraming salamat po sa iyong biyaya. Naniniwala po kayong sasagutin ninyo ang panalangin ng bawat isa ngayong gabi. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo nang may pasasalamat. Amen.